Magandang umaga, tanghali o gabi po muli sa inyo. Marami ang nag-aangkin na sila raw ang tunay na Iglesia ni Kristo o Church of Christ sa Ingles. Bueno, ano ba muna ang kahulugan ng salitang Iglesia? Ang orihinal na pinanggalingan ng salitang Iglesia ay ang Greek word na Ekklesia. Ang salitang ito ay nangangahulugan ng kapulungan o kongregasyon o grupo ng mga tao na tinawag para sa isang layunin. Kaya ang salitang Iglesia ba o church sa Ingles ay dapat gamitin sa pagtawag sa simbahan o lugar ng sambahan, maging katedral man o building? Hindi nga. Dahil ang salitang Iglesia ay tumutukoy sa grupo ng mga tao. Kaya kung tungkol sa relihiyon, ito ay tumutukoy sa mga miyembro mismo ng relihiyong iyon. Kaya ang tanong nga ay, sino ba talaga ang tunay na Iglesia ni Kristo? Bueno, ang unang tanong na dapat masagot muna ay kung sino ba ang nagtayo o founder ng Iglesia ni Kristo. Ayon sa Biblia, sa Mateo 16, talatang 18 sa King James Version na Tagalog, ay ganito ang mababasa natin. At sinasabi ko naman sa inyo sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Malinaw sa talatang binasa ko na si Jesus mismo ang nagtayo o founder ng kanyang iglesia. Kaya ang Iglesia ni Kristo ay hindi na pwedeng itayong muli ng ibang tao o sino paman. Isa pa, si Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kaya hindi siya kailangang palitan bilang founder ng kanyang iglesia. At sinabi mismo ni Jesus sa Mateo 16:18 na ang Hades o impyerno sa ibang salin o ang kamatayan ay hindi mananaig o mananalo sa kanyang iglesia. Kaya nga, sa paglipas ng panahon, kahit noong tinatawag na Dark Ages, ay may mga ilang grupo ng mga Kristiyano o iglesia ang nagtataguyod pa rin ng katotohanang mga turo. Tulad ng mga grupo na tinatawag na mga Lollards at iba pang grupo na umaalis sa relihiyong Katoliko dahil sa mga maling turo nito at mga patakaran.
Kaya ang tunay na iglesia ni Kristo ay hindi lubusang nawala sa paglipas ng panahon. Ang unang mga miyembro ng tunay na iglesia na itinayo ni Kristo ay ang mga apostol. At mula sa 12 apostol ay naging 120 sila noong araw ng Pentecostes. At hanggang ang bilang ng mga alagad o iglesia ni Kristo noon ay umabot sa 5,000 ng mga panahong iyon. Pakibasa nyo na lang ang aklat ng mga gawa sa Kabanata 1, talatang 15 at Gawa 2, talatang 41 at Gawa 4, talatang 4 sa inyong mga Biblia. Pero ang mga miyembro ng tunay na iglesia ni Kristo ay may limitadong bilang lamang. Ito ay tinawag ni Jesus na munting kawan. Basahin natin sa Lucas 12, talatang 32. Ganito ang sabi, "Huwag kayong matakot, munting kawan, dahil ibinigay sa inyo ng inyong Ama ang kaharian." Bilang munting kawan o maliit na grupo, ang tunay na iglesia ni Kristo ay may takdang bilang lamang. Basahin natin sa Apokalipsis 14, talatang 1, kung ilan sila. "At nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok Siyon, at may kasama siyang 144,000 na may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa noo nila." Kaya malinaw na ang bilang ng tunay na iglesia ni Kristo ay 144,000 lamang. Ito ay binili ng kordero o ni Jesus ng sarili niyang dugo. Ayon sa Apokalipsis 14, talatang 3, Gawa 20:28, Mateo 26, talatang 27 at 28, at unang Juan 1:7. Pakibasa nyo na lang sa inyong mga Biblia. Ang mga miyembro ng tunay na iglesia ay kailangan na kilala si Jehovah, ang Ama, at si Jesus, ang Anak. Dahil sinabi rin sa Apokalipsis, Kabanatang 14, talatang 1, na ang pangalan ni Jesus at ng kanyang ama, si Jehovah, ay nakasulat sa kanilang noo. Ang mga kasama sa tunay na iglesia ni Kristo ay maghahari rin sa langit kasama ni Jesus. Basahin natin ang Apokalipsis 20, talatang 6. Ganito ang sabi, "Maligaya at banal ang sinumang kasama sa unang pagkabuhay muli. Walang awtoridad sa kanila ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ng Kristo, at maghahari silang
kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya malinaw na alam ng mga miyembro ng tunay na Iglesia ni Kristo kung ano ang gagawin nila sa langit. Sila ay maghahari kasama ng kanilang ulo, si Hesukristo. Bilang isa sa mga miyembro ng tunay na Iglesia ni Kristo, ganito ang sabi ni Apostol Pablo tungkol sa gagawin nila sa langit. Basahin natin ang 2 Timoteo 2, talatang 12. Ganito ang sabi: kung patuloy tayong magtitiis, maghahari rin tayong magkakasama. Kung ikakaila natin siya, ikakaila niya rin tayo. Kaya ang mga miyembro ng tunay na Iglesia ni Kristo ay umaasa na maghaharing kasama ni Kristo sa langit. At sila nga ay may bilang na 144,000 lamang. Ang mga miyembro ng iglesyang ito ay pinili ng Diyos at ni Jesus. Pamula pa noong 33 CE hanggang sa ating modernong panahon, bali ito ay sa loob ng halos 2,000 taon. Sila ay pinahiran o inianak ng banal na espiritu. Halos lahat sila ay umakyat na sa langit bilang espiritong persona na walang kasiraan. Basahin natin sa 1 Korinto 15 talatang 52. Ganito ang sabi: sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa pagtunog ng huling trumpeta, dahil tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay bubuhayin muli na may katawang hindi nabubulok, at tayo ay babaguhin. Sa ngayon ay mayroon na lamang konting nalabi pa dito sa lupa na kabilang sa tunay na Iglesia ni Kristo na pinahiran o pinili para maghari kasama ni Kristo. Ang bilang nila ayon sa taunang ulat o record ng mga saksi ni Jehovah ay 24,576 na lang ngayong taong 2025 CE. Sila na lamang ang natitira sa 144,000 na mga tunay na Iglesia ni Kristo na maghaharing kasama niya sa langit. Pero kung sila ay maghahari, sino naman ang kanilang paghaharian o pamamahalaan? Sila ay ang tinawag naman ni Jesus na ibang tupa o ibang tupa niya. Basahin natin sa Juan 10 talatang 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang akayin at makikinig sila sa tinig ko, at sila ay magiging iisang kawan sa ilalim ng iisang pastol. Ang mga ibang tupa na ito ay hindi kasama sa munting kawan na aakyat sa langit
para maging hari kasama ni Jesus. Sila ay ang mga maliligtas mula sa iba't ibang lahi at wika. Sila rin ang nakita ni Juan na malaking pulutong o lubhang karamihan na hindi mabilang na mula sa lahat ng bansa, tribo, bayan at wika na nakaligtas mula sa malaking kapighatian. Ayon yan sa Apokalipsis 7, talatang 9 at 10. Sila ay may pagkakataong magmana ng buhay na walang hanggan dito naman sa paraisong lupa. Basahin natin ang awit 37, talatang 29. Ganito ang sabi. Ang mga matuwid, ang mga magmamay-ari ng lupa, at titira sila roon magpakailanman. Pakibasa nyo na lang o nyo pa ang awit 37, talatang 10 at 11. Isaias 65, 21 at 22. Mateo 5:5 at Apokalipsis 21, 3 at 4 sa inyong mga Biblia. Kaya ang tunay na Iglesia ni Kristo o ang 144,000 at ang kanilang ulo, si Jesus, ang maghahari mula sa langit at sasakupin ng kanilang pamamahala ang buong lupa sa malapit na hinaharap. Ito po muli si Ka Jesus. Maraming salamat.